Importante itong part na to. Again, gusto kong malaman niyo ito, no, because sa totoo, bumababa pa yan. Pero recently, may konti akong good news sa inyo because ang mga babae daw maabot ng 70 plus. Wow, congratulations po sa mga kababaihan na yung mga mga mabilis umuwi sa Panginoon, mga kalalakihan. So, mga kalalakihan, makinig kayo maigi sa akin, ha? Now, tignan niyo po itong statistic natin. Alam niyo, this is from 15 years ago. Okay, if memory serves, this is from 15 years ago. 8 out of 10 patients na pumapasok doon sa Metro Manila Hospital ay hindi na lumalabas ng buhay. Grabe, no? Ayan ang sitwasyon natin sa hospital. Tapos, ang edad natin, okay? 1 in 13 Filipino will develop breast cancer. Okay? Ibig sabihin nun, isa sa 13 Pilipina ay magkakaroon ng breast cancer. Isa sa 13. Pero mga kapatid, that already changed. Ayan. Ngayon po, this is from 2022 na. Ito na yung update. So 1 in 8 na babae ay meron ng breast cancer, hindi lang niya alam. Or will be diagnosed with breast cancer in their lifetime. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ikaw ay babae na naandito, ayan ang ating problema ngayon. At i-address natin ano nga ba mga causes niyan at ano mga solusyon. Okay, maganda, laging may paraan ng Panginoon. 85% na may breast cancer, mga kapatid, ay sa mga kababaihan na walang history ng breast cancer. Kung mga kalalaki, akala nyo, hindi tayo nagkaka-breast cancer, ay nako, nagkakamali po kayo ang lalaki, nagkakaroon din breast cancer. At ang cause po, usually ay yung deodorant. Ayan, yung mga masyadong malinis na kalalakihan na. Kaya kung nasa bahay na lang naman kayo, huwag na kayong mag-deodorant. So yun po, isang study. No? Again, bibilisan ko lang po ito. If I have to pull out itong na to, kung lahat ng slides na to, abutin po tayo ng siyam-siyam. So, brace yourself. Bibilisan po natin ito lalo. So 93% po na maagang madadiagnose at na chemotherapy ay makakasurvive pa ng 5 years or more. But it doesn't have to be this way. Ito po ang gusto ko sabihin sa inyo. Now, again, alam niyo po ba na ang Pilipinas na is already a diabetes hotspot? Okay, ito, paalala ko lang sa inyo. Ano ang sign na meron ka na, okay, na masyadong mataas ang blood sugar mo or may diabetes? Yung nangingitim po yung mga lines ng leg nyo, yung mga armpits nyo nangingitim. Air tags, yung mga tumutubo po na gano'n. Yung mga air tags, mataas ang mga insulin nyo. Yun po yan yung may mga mabilis kang tumuan ng mga skin disease, tas matagal gumaling yung sugat. So yun ang mga signs. So, just so that you are aware. Hindi na po biro ngayon yan. Diyan, yung diabetes is related with kidney disease. So yan pa, marami na-dialysis, mga kapatid nyo. Pag na-dialysis po kayo, nang wala kayong pera, you only have 4 years sa aking obserbasyon. At lagi ko po sinasabi sa inyo to, mga minamahal, 30 years na po akong nagpe-pray kami mag-asawa as Bible preachers. 30 years na kami nagpe-pray sa may sakit. At saka talagang tinuturuan namin ng diet. At that time, wala ko lang diet lang. It works at times hindi. Pero nakakatuwa ang Lord, nagpakita siya ng solusyon sa atin. Now, I just would like you to be aware, mga kapatid, simulan natin sa synthetic, yung iniinom niyong losartan, mga kapatid, yan ay marami ng recall yan. Napakarami ng recall. Talagang, ilang beses na, siguro 3 times na, mga kapatid, bakit siya nire-recall? So, puntahan muna natin yan, ayun yung mga gamot na sobrang familiar, minsan libre pa nga sa center, na metformin. Okay, yung mga statin drugs, yung mga metformin, yung mga ganyan, At inamin naman ng company na gumagawa nito na yung kanilang product, ay by the way, tignan nyo to, yung date. This is not from long ago, This is just very recent, January 2023. Namin nila, mga kapatid na nakaka-cancer yung metformin, by the way, ngayon ang sabi nila rito, ayan, contaminated daw. Ayan, sasabihin nila contaminated. Tapos, tignan nyo, ano yung gagawin nilang course of action, Okay? They believe
they can fix the problem by the end of this year. At papakita ko po sa inyo yung side effects ng mga synthetic drugs na ito. Papakita ko sa inyo ngayon. Pero may habol ba yung namatay, yung na-injure nung kanilang mga synthetic drugs? May habol ba? Wala. Ala po. Alam niyo, nagmumulta lang sila sa FDA. Sa FDA na most of the time kukuntsaba rin nila. Oh, by the way, dun sa last na session ko, na pinakita ko sa inyo, na nagpapatakbo ng FDA are mostly pharmaceutical firms na naglagay ng no approved therapeutic claims. I hope na-attendan niyo yung session na yun. Na-explain ko ron bakit may nakalagay na no approved therapeutic claims yung mga natural products na alam natin nakakagaling. Ang nagpalagay po ng pharma. Pero bakit ito? Teka lang, kung totoo yung FDA niya, ba't nakakaluso ito? Paulit-ulit lang. Magsosorry lang sa kanila, magbabayad ng multa, wala namang support yung namatay eh. Sanofi, remember yung Dengvax siya, sa Sanofi yung company nito, mayabang pa nga yun eh. Ang daming namatay, put na disgrasya sa Dengvax siya. O pero meron ba silang multa? Wala. Multa dun sa FDA, mga kakuntsaba lang nila. Yung mga namatay na disgrasya ay walang habol yun. Alright, na-discuss natin mga kapatid yung ilan sa mga side effects ng mga drugs na ito. Okay, so isa-isa po ito, no, para aware kayo, ha? And again, these are facts. Hindi po natin, hinuhugot sa wala ito. Matagal ko pong nire-research yan. It's been, 15 years na ako po yung nag-involve sa health and wellness. Kaya alam ko na po ito dati pa. Okay, ang isang side effect ng dalawang pinaka-popular na gamot ngayon, ay sama mo na si atorvastatin. Ayan, yung mga pinakasikat, cerebral infarction. O, ibig sabihin, pumutok yung ugat mo sa brain. Okay? Ayan. Ischemic stroke. Yan. So, yan, ang mangyayari, pababagalin yung blood flow mo. Wow, teka lang, ano ba yan? Akala ko paluluwagin, di ba? Paluluwagin yung daloy ng dugo mo, pagagandahin yung blood circulation. Pero teka lang, ano mangyayari dyan? Cerebral ischemia is a condition in which the blood supply to part of the brain is cut off. Okay guys, be aware. Laging sumasakit ang ulo mo for no reason. Okay, kasi inom ka lang ng painkiller. Yun yung i-discuss ko ngayon. Which is bad. Huwag niyong gagawin yon. Ang ginagawa mo lang, tinatapalan mo lang yung sakit mo. Baka kung ano yan. Alright, so ito po yung pinagkaiba ng ischemic at saka hemorrhagic. Ano ibig sabihin niya? Ito talaga pumutok. Ito magbabara. Ischemic stroke is magbabara. Okay, yung hemorrhagic, puputok yung ugat mo sa brain. Yan po yung side effects, mga kapatid, ng mga iniinom nyo na gamot. At alam ng doktor yan. Tignan mo naman yung side effect nitong metformin. Ayan, discuss natin yung mga pinaka-popular. Tignan nyo. Nervous system. Okay, so yan. Alam ko yung iba sa inyo na-experience na to. Okay? Ang daming infection, pharyngitis, rhinitis, sinus. Grabe naman. Oy, gastrointestinal, mga kapatid, kapag yung inyong katawan, sira po yung inyong digestive system, mahihirapan kayong gumaling. So pati dermatologic, ibig sabihin pati yung skin mo na maapektuhan. Alright? At yung iba paki-admit na lang, Ayan, mamaya po magsisimula ang tanungan natin. Okay, so common side effects ng statin naman to. Alright. Interstitial lung disease. Grabe, no? Talagang naman, parang hindi natin ma-pronounce maigi. Okay, lung disease. Grabe. Okay, headache increased by 2 to 17%. Grabe, paano ka makaka-function ito? Ganyan ang mga side effect. Ayan, endocrine. Ayan na. Yung may mga diabetes po, lalo lang magiging, magiging worse yung sitwasyon nyo. Kapag ka po ito, magkakaroon ka ng cataract, ha? Yan ang mga side effect. At saka, yan ang mga common. Pare-pareho sila. Pero alam nyo, I can point to you at least 100 types of side effects, including blindness, including, cancer. Ayan ang pinaka-popular, kidney failure. At saka, fatty liver. Eto. So, yan mga kapatid. Grabe. Talagang, lalo ka lang masisira. Di ba? Lalo lang masisira yung system mo. Naku, ito yung amlodipine. Ayan, yung mga grabe. Now, kung gusto nyo i-screenshot nyo na lang yung part na yan para medyo aware kayo kung ano yung iniinom nyo. Now, totoo ba nakakagaling yung mga gamot na yan? Totoo ba?
Okay? Meron po bang nakakalam dito na synthetic drug na nakagamot ng sakit na kagaya ng cancer, ng diabetes, ng lupus? Meron po ba nakakalam nun? Oh, here's the short answer. Wala. Wala pong synthetic drugs na naimbento ang tao ever na nagpapagaling ng kahit anong sakit ng tao. O ngayon, baback upan po natin ang research yan. Tama, Juby, wala talaga. At sabi nga ni Joyce, ano talaga nadadagdagan yung sakit mo dyan? O, lahat ng kilala kong nagme-maintenance, mga kapatid. Kaya ngayon, I'm not saying na tanggalin mo yan ngayon. Meron tayong process dyan na ituturo namin sa inyo. No? Meron kang gagawin na adjustments, certain adjustments. Alright, now teka lang. Kukontrahin ko yung sarili ko ng konti. Ano? In fact, meron na raw kauna-unahang tao na gumaling sa HIV. Uy! Wow! O di ba major breakthrough to? Wow! Gumaling sa HIV. Kaya lang ano nangyari? Namatay sa cancer. Okay? Yan ang pinakamalaking problema ng synthetic drugs. Okay? Pagagalingin ka, kunwari, doon sa isang sakit, pero ang sisingilin niya, i-convert lang niya yung sakit na yon sa isang bagong sakit. And sorry Lord, na baka inisip niya, Brother James, namatayan natatawa ka na. My point, isang pinagtatawanan ko po rito yung method. Nakakasuya na kasi. Naggagaling-galingan. Sa chemotherapy, mga kapatid, na nag-sa chemotherapy, gagaling ba talaga yung tao sa chemotherapy? 30 years na po ako na nagpe-pray, nadalaw sa may sakit at nagkagay sa may cancer. Alam nyo, ito ang answer. And this is with scientific data yan. 2.3% lang ang success rate ng chemotherapy. If you ask me, that's very low. Bakit ka susugal? Sige, sabihin natin, tataya ka ngayon sa casino, tataya mo yung bahay at lupa mo. Ang success rate mo ay 2.3%. Tataya ka pa? Di ba hindi na? So mga kapatid, ito sinasabi ko ito I'll be firmly saying this. Pa-chemotherapy, parang awan nyo na. Huwag muna kayo magpa-dialysis. Please, huwag muna kayo magpa-opera, magpa-biopsy, mag-colonoscopy, or whatever. Huwag muna. Please, mag-usap muna tayo. Dahil yan po yung nangyayari na ituturok sa inyo yung mga bagay para sa mga humabol dito, mga bagay na ayaw ng mga doktor na malaman. Okay? Kaya din talaga, kasi share natin kawawa po yung mga tao. Alam nyo, pagka nakapagpabangon kayo ng mamamatay na, mag-iiba yung buhay nyo. Mag-iiba po yung pakiramdam nyo. Puntahan natin, ito nakakagulat dito. 80% ng oncologists ay mga doktor na gumagamot ng chemo ng cancer or nag-administer ng chemotherapy. Pag sila may cancer, ayaw nila magpa-chemotherapy. Why? Dyan pala, kung matalino ka, alam mo na ang sagot dyan. And let's make a declaration tonight. Let's just make a declaration. Alright. Now, sige, tignan natin ano gagawin sa'yo. Ano mangyayari sa'yo sa chemotherapy. Guys, tignan nyo to. Hinang-hina ka. Lalong hihina ang immune system mo. Okay? Of course, problema na sa ano yan. Sa kidneys. Lahat yan, nausea, bruising and bleeding. Guys, nakita na ba kayo na nag-chemotherapy na bata? At saka alam niyo, sobrang stress na. O yung mga nanay takal natin, mga lola dyan mahilig bang spoil ng hotdog, bacon, tosino, langgunisa. Alam niyo po, pag nakakita kayo ng bata na nag-chemotherapy for leukemia sa Philippine Children's Hospital, ganyan kahaba yung karayo mo, ganyan kahaba. Okay? At ang taba, tayo nga, yung manipis nga ng karayom, takot na takot tayo. Iyon mataba na mahaba ng karayom, ibabaon po yun sa likod ng iyong spinal column. Kaya po yung mga bata nahihimatay sa sakit, nagsusuka. At usually po, patay yung bata within 5 years. Patay din. Minsan 1 year pa nga lang, hindi tumatagal sa sobrang stress. Now, pagka nagpa-chemotherapy ka, tandaan mo, papatayin nila yung bad cells, correct, yung cancer cells, at yung good cells. Magkakasamang papatayin nila. Yun ang problema ng chemotherapy. Now, ang masyasyak sa mga doktor, hindi ka pa ipatake ng supplements. Ano ba ang nagbibuild ng immune system? Ang way lang para makaligtas ka sa cancer o sa kahit anong sakit, lakasan mo yung immune system mo. That's the only way. Now, wala pong synthetic drugs
ang nakakapagpalakas ng immune system or nakaka-create ng bagong ugat, nagre-recreate ng mga bagong cells, at makikita niyo po rito yun. Ayan ako, Juby. If I were you, kung family kita, I will tell you what, diretsahan po tayo rito. Ngayon, kung conviction mo talagang nandoon, well, okay, hindi kita mapipigil, katawan niyo po yan. Na may kukwento lang po ako sa inyo, these are 3 stories po in my 30 years po as Bible teacher, no? At health and wellness consultant, okay? So, ikwento ko lang po sa inyo yung story sa lupus, ano? So, you have to hear this para po sa may lupus na nandito. Okay, meron po akong kaibigan, this is a nurse. Nurse po yun sa Asian Hospital. Guys, Asian Hospital is one of the most expensive hospitals, I think, in the Philippines or maybe in the world. Huwag ka mapunta ron, mahal. Okay, so, doon siya nurse. Karoon po siya ng lupus. Ang ginawa ng doktor, binigyan siya ng gamot para sa lupus, gamot. Okay, so, synthetic drugs. Ito siguro is mga isang dakot na synthetic drugs. Lagi ganun dakot-dakot na synthetic drugs. Ngayon, itong babae na to is in so much pain. Okay, yun po ang ginagawa ng lupus. Kasi ang ginagawa ng lupus, yung immune system mo, sa halip na banatan niya yung mga infection, yung mga cancer cells, yung problema dyan, ang binabanatan niya yung vital organs mo, tsaka yung buto. Kaya ang hirap ng lupus. Mahirap po yung sakit na yun. Autoimmune. Parang nalilito yung immune system mo. At ituturo ko sa inyo paano magiging babalik sa normal yung immune system mo. Okay na. Ito po, underwent itong klase ng gamutan na to at isang araw na lang siguro maybe a few months nung ginagamot siya. Nag-improve yung kanyang mga pain, so medyo natuwa siya, pero ito nangyari. Mga kapatid, nagsimula po siyang mabulag. Ngayon, di na-alarma siya, natakot siya, no? At bumalik siya doon sa doktor, of course, for a regular check-up. Alam niyo, tinanong niya yung doktor, Dok, bakit po kaya ako nabubulag? Sabi niya gano'n, bakit po kaya ako nabubulag? Ay, ito po ba yung end stage ng lupus? Yan ang tinanong niya. Alam niyo, sabi ng doktor, this is a true story. Mga kapatid, God is my witness here. Hindi ako mag-invento ng isang critical na informasyon para lang maparami itong attendees na to. I don't care kung tatatlo lang kami rito, I'll be sharing the same thing. Hindi po ako natatakot sa ganun. I've been doing this for the past 30 years. Now guys, ito. Tinanong niya yung doktor, dahil ba yan sa lupus ko daw kaya ako nabubulag? Alam niyo, itong very casual. Nasagot ng doktor daw, very casual. Alam mo, hindi yan sa lupus. Kaya ka nabubulag dahil dyan sa mga gamot na pinainom ko sa iyo. Ganon, mga kapatid, kalamig yung sagot ng doktor. Ngayon, alam mo, yung nurse na yan, kaibigan natin, nag-iiyak po yun. Nag-iiyak dun sa clinic. Alam mo, sabi niya, Dok, kung alam ko lang na mabubulag ako, hindi na lang ako uminom ng mga gamot niyo. Too late. Pero itong good news. May good news ako sa inyo doon. Merong magandang ending. May happy ending to. Nag-try po siya ng natural. Mga kapatid. Nag-try siya ng natural. Nag-50-50 muna siya sa hospital. Talagang mamamatay na po yan ang nakapag-save sa kanya natural. At doon nagulat yung doktor dahil talagang ready na sila. Nire-ready na yung funeral arrangements. Ang maraming kami ganun story. At mga kapatid, nabawi pa niya yung isang mata. Pero yung isa, na minsan nakakakita o minsan nawawala. The damage has been done. Pero ang good thing, nabuhay siya. Okay, now, next story na i-share ko naman sa inyo. Itong experience ko naman with cancer patients. Marami kaming ganyan. Okay. So, share ko muna yung magandang balita rito. Meron kami inaalagaan, this is breast cancer, stage 4. At nagpa-chemotherapy to. Sabi niya kasi, Brother James, nararamdaman ko yung para sa akin. So, it's all fine. Kung gusto niyo talagang yun, walang problema. Pero kailangan may supplements na. So, ang ginawa ko, binilin ko, mag-megadose ka ng supplements. Mag-megadose ka. Kung gusto mo mag-decide para may laban yung katawan mo sa radiation at sa mga laxon na ilalagay sa inyo. Pinunod niya. Alam niyo, sabi ng sa kanya, ng doktor sa kanya, okay, yung gagamitin namin sa yung chemotherapy ngayon, hindi ka makakabangon daw for 15 days. Sabi sa kanya ng doktor, tumatag ka na, mahirap pa pala. Yung pinakita ko kanina na side effect ng chemotherapy, hindi daw siya makakatayo in 15 days. Pero alam niyo, dahil sinabay niya yung supplements, mga kapatid, sa kanyang chemotherapy, alam niyo ba itong babae to? Yung kanyang chemotherapy,
Okay, after ng chemotherapy, 3 days lang, naglalaro ng soccer. Meron po kasi silang malaking ilang hektareng lupa. Naglalaro ng soccer, 3 days. Alright. Samantalang ito yung isa. In contrast dito sa story na ikukwento ko sa inyo, ito naman po sa US to ha. Ginagamot po itong kawawang senior citizen na ito. With cancer din, again, breast cancer din to. No? So ginagamot siya, yung mga high-tech daw na oral chemotherapy drugs. Ano? May ganun na ngayon. At saka by the way, alam niyo ba, may 3 klase ang chemotherapy. May pang mayaman, may pang medyo may pera, may pang mahirap. Alam niyo po ba yun? Iba-iba po yung gamot. Kala nyo, pare-pareho. Iba-iba yun. Pag mahirap ka lang, ito lang yung sa'yo. Yun nga malakas nga, hindi nga gumagana eh. What more? Yung wala talaga yung mura. Okay, now, ito pong senior citizen na ito, alam niyo ba, nagkaroon siya ng bone necrosis. Yung kanyang panga, yung kanyang buto sa panga ay nabubulok. That's bone necrosis. Yun po yung mga side effects. Okay. So mga kapatid, so marami po kami experience sa ganyan. Yung may ganun po na signs ng kidney failure, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Eto, alam nyo, kaya akong di tumitigil mag-share ng ganito. Kaya may kita o wala, lagi ko pong gagawin ko. Kahit na mayaman na siguro, ito pa rin. Ito ha, matin ng aking session, ano. At alam nyo ba yung babae, after my seminar, face-to-face to, ano, matagal na to. This was from 3 years back, or siguro 4 years back, matagal na po ito. So, attended my health webinar, turo ng diet, at saka supplementation. Alam nyo, after the seminar, lumapit sa akin. Umiyak po yung babae. Kasi alam nyo, dinadialysis siya. Yung mga dinadialysis, para sa nakakala, meron kang nilalagay, I think pistula yung term, ano. Babaunan ka ng bakal dito sa may braso. At guys, napakasakit daw pag dinadialysis ka. Kung 3 times ka dinadialysis. Kaya yung mga dinadialysis po, kinakamatay ng sobrang stress. Ngayon, ito po, ano, so umiyak siya, lumapit siya sa akin. Brother James, ayoko na magpa-dialysis. Kung mamamatay na ako, tanggapin ko na lang, ayoko talaga, hindi ko na kaya. Alam niyo yung tsura ng babae? Payat na nangingitim po yung balat. Tapos alam niyo, syempre, mga ganun, iba na po yung amoy nila. Talagang ako po sanay sa ganun eh. Ngayon, ito mga kapatid, talagang kita mo siya hinang-hina, tapos pinakita niya yung mga pistula niya, tapos yung 3 times a week daw siya. Ang bata niya po, I think nasa 35, something yung babae. Umiyak siya. Tapos sabi niya, i-adapt niya yung aking tinuro. Itatry niya yung mga supplements sa aking tinuro. Alam niyo, 2 years later, bumalik ako sa Max's Restaurant. This was 2 years later, bumalik ako sa Max's Restaurant. At maya, after my presentation, may tumasang kamay, Brother James, pwede po bang magpatotoo? Sabi niya, gano'n. Hindi ko siya nakilala, actually. Sige ka ako. Alam niyo, nung nakikinig ako sa testimony niya, doon ako kinilabutan. Dahil alam niyo yung itsura niya, since daw nung narinig niya ako, tinupad niya yung sinabi niya, ayaw niya magpa-dialysis. Binago lang niya yung kinakain niya at saka yung supplementation na tinuli ko. Mga kapatid, yung itsura niya, balik na yung kulay niya. At pinakita pa niya sa audience yung pinagdaanan ng bakal. Guys, you think I'm doing this just for the sake of earning? By this time, alam niyo na kung anong behavior namin mag-asawa. Gusto ko gumaling ka, priority sa akin yun. Yun ang gusto ko mangyari sa'yo. Kasi ulitin ko sa inyo, napakasaya po ng pakiramdam na meron kang naliligtas. Alright? So, yun yung tatlong okay, this is angiogenesis. Mga kapatid, ito yung sinasabi ko sa inyo. No? So, ano ibig sabihin ng angiogenesis? Nire-recreate niya yung bagong ugat. Okay? Kung namatay na yung mga ugat, sinasabi ng doktor, bulok na yung mga ugat mo sa kidneys, particular sa kidneys, bulok na raw, patay na yung ugat. Ang pwedeng mag-recreate ng bagong ugat ay walang iba. Kung hindi, nutrition. Walang synthetic drugs ang nakakagawa nun ever. Wala. Ang nakakagawa lang niya ng bagong ugat, okay, ay high nutrition. Walang iba. Natural. Walang synthetic. See? Usually kasi, ang kidney siya mamaya, papakita ko kung gaano kadami yung ugat, gaano kadami yung ugat sa akin mo. Grabe. Matalino talaga ang Lord. Matalino ang Panginoon. Ay patay na po yung kidneys nyo, bulok na. Ay naku mga kapatid, huwag niyong tanggapin. Dahil meron Diyos
na gumagawa ng himala pag ang ginamit mo ay tool. Explain ko lang maigi, ano difference ng synthetic again with natural. So painkillers tayo. Ito ha, akala niyo ba gumagaling kayo sa painkillers? Ito gagawin sa inyo, nakita niyo yung illustration na yun ha. Gusto ko makita niyo yung pagmumukha ko. Hindi ba importante yun, ano? Pero gusto ko makita niyo yung sincerity na sinasabi ko. Guys, ito yan. Meron kang pain. Yung brain mo ay parang tumitibok. Ito pa ha, yung mga tumitibok-tibok ha. Yung parang migraine mo, tumitibok-tibok. Guys ha, baka aneurysm yan, usong-usong ngayon yan. Lalo na ha, diniscuss ko yung lalo na yung nakapabakunahan ka ha. Nako. Now, ang gagawin sa'yo, di ba, usually may pain ka. Anong gagawin mo? Inom ka ng Advil, Biogesic. By the way, hindi safe yung Biogesic. Excuse me. Ilan na kilala ko may hepatitis A dyan. Okay? Hindi siya safe. O ngayon, ito. May pain ka, inom ka ngayon ng painkiller. Ang ginagawa lang ng painkiller is switch off lang niya yung pain receptors. Kaya nakita niyo yung power. Yan yung illustration ko. No? Para mamarka sa isip niyo. Sino-switch off lang niya yung pain receptors sa brain mo. Ano yung pain receptors? Ang pain receptors, ito po yung nagsisignal, hey, meron kang pain. Let's say, umawa ka sa kawaling mainit, napaso ka, yun yung pain receptors na yon na nagsisignal, meron kang pain. Now, ang gagawin lang po ng painkiller is nothing more than switch off yung pain receptors. Ano ngayon ang mangyayari? Nandun pa rin yung source ng pain. Switch off lang yung signal. E di ano nangyari sa'yo? Mamaya, puputok na pala na ugat yan, inom ka lang ng inom ng Biogesic. Paano na? Ang kailangan mo, i-address mo, bakit nga ba lagi masakit ang ulo ko? What's wrong? Dahil magandang signal na po yan. Sumihingi na po ng saklolo katawan niyo. Kaya lang, yung paghingi niyo ng saklolo, anong ginawa mo? Switch off mo. Nakalagay na tumutunog na yung alarm. Anong ginawa? Pinatayin mo lang yung alarm. Pero yung danger nandun pa rin. You get my idea, guys? Malinaw ba yung sinasabi ko? Malinaw ba? Cartilage. Papakita ko sa inyo ng difference talaga ng synthetic at saka natural. Cartilage. Ayan, may mga knee pain, may mga... Usually, pagka may injury po kayo, like kung dinidiscuss to. So, yung problema dyan, lalo na sa knee, naupod na po yung cartilage mo. So, ano ang cartilage? Ang cartilage po, ito po yung goma na nasa gitna ng joint. Ibig sabihin, parang ganito, kapag wala na yung goma na nasa gitna na yan, so pagka ginagamit mo masakit kasi ala na yung cartilage. Now, mga kapatid, anong gagawin na naman ng doktor sa'yo? Bibigyan ka ng mefenamic acid. Wow, okay. Ano naman ginagawa ng mefenamic acid tsaka painkillers? Switch off na naman yung pain receptors mo. O di ngayon, ikaw naman tuntua ka. Okay, wala yung pain. Gamit ka ngayon ng gamit. Pag humulas yung painkiller, ano susunod? Aray. Di ba? Ano, tama ako. O mali. Tama ako, tama. Ayun pala tayo rito. Tama ako, tama. Ano? O ngayon, anong gagawin mo? Ang cause ng yung pain na sa knee na yan, ubus na yung cartilage mo. Naku, ito pa yung mga knee operation na, knee replacement. Naku po, walang nangyayari doon. Ilan na yung kakilala ko sa Amerika, may pera sila eh. Nagpapa-knee replacement, bale, wala. Ang kailangan mong gawin, ibalik mo yung cartilage. Tanong, paano babalik ang cartilage? Hindi kumain ka ng may collagen. Ano po yung collagen? Mga nitid ng baka. Yung yung Adidas, yung paa ng manok. Kumain ka nun. Pero ito, hinay-hinay. Dapat pagka kumakain ka nun, may factor 4 ka. Ito na pala. Ayun, kala ko, masama sa katawan yung mga na yan, yung Adidas na yan, at saka yung mga yung mga cartilage, yung mga ng baka na yan, yung mga kapatid, samahan mo ng factor 4, ha? Samahan mo ng factor 4. Ayan. So, bibilisan ko na. Gusto ko lang maintindihan mo nito. Medyo bumaga na ito. So, bibilisan natin. So, mga kapatid, ang way dyan is natural supplementation. Wala pong synthetic drugs ang gagawa ng cartilage mo. Wala. Dapat natural sources. At saka sa injuries din, ano? So, all in all, mga kapatid, ito lang naman ang katotohanan para po sa mga humabol dito, wala po talagang gamot to. Ito ha, walang synthetic drugs ang talagang gagamot dyan. Wala. Okay? Tingnan nyo na po lahat yan. Lahat yan, ang category na yan ay chronic inflammation. Pag may ganyan na po kayo, huwag na kayong umasa sa butika. Sinasabi ko po sa inyo yan as part of my 30-year experience po sa mga taong may sakit. Ha?
Pero ano ba ibig sabihin? Ibig sabihin ba hindi ka nagagaling? On the contrary, ang sabi sa akin ng mga matatanda na doktor na nagtuturo sa amin, alam mo sabi nila, ang pag-asa mo na lang daw ay natural. Praise the Lord. You know pala eh. Saan pala nagsimula ka na lang sa natural in the first place? Ayan. Show you something, no? So, basically, no? At saka tingnan nyo, ngayon ang tanong, hey, Brother James, alam naman ng mga doktor yan eh. Alam niyo ba na alam naman nila yan? Alam nila yan. Kaya nga pagka nagpa-chemotherapy kayo, may waiver yun eh. Alam naman nila, hindi kayo gagaling. Ito pa one more story dito sa part na to. Doon sa part ng kidney failure. Meron akong isang pharmacist na kausap. Mayaman to pharmacist. So member siya ng isang, I would not be mentioning a company or a particular group of doctors, no? Meron silang building for dialysis center. So malaking grupo nito, no? So parang ano siya, parang account executive or something, ano? Sa marketing siya. Alam nyo, nag-resign yun because of this. Nag-resign yun yung marketing executive na yun, nag-resign. Ito ang reason. Sila ang concentration nila may kidney failure. So yung mga dinadialysis. Alam niyo ba ang kwentuhan ng mga doktor daw? Ganito. Na-overheard niya kasi na-attend siya ng meeting. Sabi niya, yung mga doktor pala, alam nila, pag may kidney failure ka, hindi ka nagagaling. Nakalagay na yung mind nila ron. Nakaset na hindi ka gagaling. So, ang meeting ganito. I-maintain lang yung sakit mo. Kapag severe na talaga, palala ng palala, kasi remember, hindi ka nga daw gagaling. Yung kasi projection nila, hindi ka nagagaling. Ang mangyayari, mga kapatid, ililipat ka nila dun sa dialysis center. At yun na po yung protocol. Alam nila, hindi ka nagagaling. Pag inumpisahan ka ng treatment, gagaya ng nakikita ko, 4 years lang patay na, 2 years lang patay na. Pero, ang protocol, ang agreement, bago mangyari yun, na madisgrasya ka, kailangan madala ka muna sa dialysis center. Laki ng kinukubra kasi nila. Nag-resign po. Nag-resign. Yung tao na yun. Hindi niya kinaya. Yung gano'ng kaugalian. And one more story dito sa part na to that I forgot to mention dun sa topic natin with synthetic drugs yung previous webinar. No? Guys, ito. Alam niyo ba na na-meet ko yung top 1 na board passer ng board passer ng pharmaceuticals, okay? Merong, kalimutan ko yung term, board passer siya. Alam niyo ba, nakita ko yun na nasa isang probinsya. Nag-retire na, no? Pero alam niyo, edad 65 lang. Top 1 yun sa buong Philippines, ang board passer. Okay? Ngayon, nung napunta ko sa yung bahay niya, kasi nung refer by referral, alam niyo ba, bedridden siya. Bedridden talaga to And again guys, I'll be talking from experience. Hindi ko kailangan mag-invento ng story sa inyo. Alam niyo, nararamdaman niyo. Ginag-usap kami. Tapos, pinakita ko sa kanya yung supplementation. Ano yung power ng supplementation? Doon sa kanya condition. Ayun, may mga rheuma siya, arthritis, may mga pain siya, may mga sakit pa siya, diba? Hindi siya gumagaling. And remember, yung top 1 board passer na yun ay executive 1 doon sa sikat na, hindi ko na sabihin, hindi ko anong company na nasa sa may Ortigas, sa may Rockwell, yung sikat na company ron, top 1 executive siya. Ang tanong ko sa isip ko, bakit ito bedridden? Samantalang top 1 board passer ito, okay, na basta, pharmaceuticals top 1 Bakit siya bedridden? Ang daming alam ngayon sa gamot, pero bakit siya bedridden? Alam mo, nung tinuturo ko na po, yung tungkol sa mga natural, na-amaze siya. Pero nadulas siya at the same time. Kasi naman yung mga gamot naman kasi na ginagawa namin doon, gaw-gaw lang Boom! Alam niyo, natigilan nga siya nung sinabi niya. True story. Sabi ko sa inyo yung 30 years na yun, I'm telling you, ang daming nireveal ng Panginoon sa akin. Yun ang sineshare ko sa inyo. Okay? Now going back, balikan natin to So, ito ang problema natin dyan, at ito ang pinakamalaking problema mo. Teka lang, balikan ko itong idea na to. Bakit alam naman ng Dr. Brother Jameson hindi kami gagaling? Bakit ini-insist pa rin niya yung mga ganong klase ng treatment? Ito kasi yan, mga kapatid.
Kaya, eto ha, sorry baka may doktor dito na bata. Sorry, eto po experience ko lang naman. Kapag bata yung doktor, kung ano-ano po yung sasampal na treatment sa inyo. Hindi kagaya ng matatanda. At saka ito, huwag kayong pupunta sa clinic na mahaba yung pila. Huwag kayong pumunta kayo sa doktor na 4 lang, 5 lang ang tinatanggap sa isang araw. Huwag kayong papayag. Kasi pag dating mo ng haba ng pila, oh, high blood ako, ito na yung reseta, ganun lang yun. Ha? Kasi alam nyo, isa pa, usually mga bata, marami pa pong binabayaran yan. Ang laki ng ginastos niya sa medical school. Tapos, may binayaran na kondo yan, tsaka bagong kotse. Doktor eh. O sorry reality po yun. Real talk tayo rito. Aminin natin, di ba? Yun ang, kaya punta kayo sa matanda. Ngayon, tingnan niyo, ito pa yan. Bakit mahal yung mga gamot na binibili natin, tsaka pinabibili nila? Tingnan niyo naman, grabe. So, sa advertising pa lang, alam nyo, galing po ako ng advertising. Creative director po ako sa advertising, ano? Ginagastos nila, tingnan nyo sa dollars to, no? O, lobbying, ay nako, pinopromote po sa Congress yan para i-push ng mga mambabatas yung kanilang gamot. Yung bonus ng CEO, ayan po yung binabayaran. Ito po yung reality. Kaya tingnan nyo, ang halaga lang nung binibili natin na gamot, ay ano lang, sentimo lang, pero binabayaran mo po, mga kapatid. Kaya nga, palabas na sana ako ng ospital nang malaman ko yung babayaran ko. Actually, meron po akong kaibigan na nagkatotoo sa kanya yan. Pumasok siya sa hika, abay ala pang isang araw, nung lalabas siya, ang bill niya po sa ospital, 90,000, 90,000. Abay, na high blood po siya, pumasok ulit siya ng ospital. So, totoo yun ha, true story yun. So, mga kapatid, talaga bang nakakagamot yan? Yan yung mga bagay na ayaw ng mga doktor na malaman nyo. Hindi naman lahat. Alright, so ito yung pinakita ko sa kidneys nyo. Pagka patay na rin yung kidneys, bulok na yun po yung may mga kidney failure, no? Tignan nyo to. Ayan, no? Tatag ng ugat yan. Kailangan yung proteksyonan yung ugat nyo. Now, may kukwento ako sa inyo. Anong solusyon natin, Brother Jake? Dami mong pinakitang problema. Anong solusyon? Ito na po. Ang ating pinag-aaralan, mga minamahal, dito ay natural supplementation. Now, gusto kong maintindihan nyo ito, ha? Okay? Wala talagang gamot na nakakagamot. Ano yung nagpapagaling talaga sa atin? Ito ang magpapagaling sa atin, mga ka-heroes. Nitric oxide. So itong nitric oxide na to was given the Nobel Prize. Highest award na binibigay sa isang medical discovery. Okay? Aba, ano ibig sabihin niyan? Ibig sabihin, milyon-milyon ang nailigtas niyan. Okay? So ito po yung yung comparison po, kapag tayo ay naubusan ng oxygen in 3 minutes, wala na po tayo, walang shelter, nagkaroon ka ng hypothermia, na-snowan ka, 3 hours patay ka, without water, 3 days, without food, 3 weeks, pero pag naubusan ka ng nitric oxide in 3 to 5 seconds flat, uuwi ka sa Lord. Kaya kailangan nasa Lord po tayo lagi. By the way, paalala, alam niyo ba yung mga nagkaroon ng diabetes or pre-diabetic, naubos po yung nitric oxide na na-deplete ng sobra, kaya po kayo nagkaroon ng diabetes. Meron pong study na gano'n. At kapag may diabetes na po kayo, all the more na kailangan i-increase mo nitric oxide mo kasi mako-compromise po talaga kayo. Ha? At meron po tayong paraan dyan. Okay, mag-alala, nasa solusyon na tayo. Kumpara na naman natin yung synthetic drug. Ito may actual to ha. Actual na to ha. Ito yung MRI or ano po ito, digital imaging po ng puso. Ayan. Actual po ito ha, actual. So ito po yung sa left, makita nyo itong puso na to. Abay ang kitid, mahina ang daloy, malapot ang dugo, probably may bara. Marami pong causes ang high blood, kaya ang high blood symptom. Hindi ang sakit. Maraming causes yun eh. O ngayon, ito, kita nyo, ang hirap yung puso, mag-pump ng dugo. Pero nung nag-increase ang nitric oxide niya, through supplementation to in only 5 minutes, tignan nyo, bukas ka agad yung mga ugat. Ang ganda ng daloy. Tignan nyo yung comparison. Grabe, di ba? Now, ito po yung difference in synthetic. Ito, kailangan nyo malaman ito, kasi actual na to actual. So itong tao na to, kaya isa pang cause kung bakit siya hindi makahinga, hirap huminga, mataas yung blood pressure, is merong plaque build-up. So merong plaque build-up, ayan, may pagbabara yung puso. Bigyan ka ngayon ng doktor ng losartan, okay, tuntua ka naman, nakahinga na ako, maganda na yung aking blood pressure, kasi binukas mo sa tama naman, di ba? Parang makes sense, But the problem here is that yung losartan mo is not able to clear up this plaque build-up. Hindi niya kayang lusawin yan. Hindi yung gagawin yung losartan. Meaning, kumbaga nakabukas yung ugat mo, pero nandyan pa rin yung plaque build-up.
So, ang mangyayari mga kapatid, hindi ka na makakalaya sa maintenance mo. Dahil once na binitawan mo maintenance mo, ano mangyayari? Eh, di balik yung high blood mo kasi yung underlying cause, yung pinanggagalingan ng sakit mo, is still there. Tama ba ako? Ngayon, ang maganda dito sa sinasabi ko, through supplementation, high nutrition, nag-i-increase ang nitric oxide mo, ano nangyayari? Hindi lang na binubukas ang ugat mo, kung hindi inaalis niya yung pagbabara mo. See? Kaya gumagaling ka. O ngayon, anong gusto mo? I-maintain natin sakit mo, pagalingin natin. See? So mga kapatid, di ba? O, kaya hindi ka makakalaya sa maintenance. Ang dapat ginagamot, underlying cause. Now, I hope I still have time. Nako, ay naubos na yung oras ko. Papakita ko sana sa inyo yung isang na-save namin sa puputulan ng paa, no? Ayan. Pero sige, bibilisan pa natin to. So I'm sorry guys. Talagang bibilisan natin to. Now, anong gagawin natin? Ang problema mga kapatid, by the way, just to remind you, ubus na po nitric oxide natin pagpalo natin ng 40 years old. Padapa na yan. Yung mga nag-exercise, congratulations. Yung sports, congratulations, nag-increase ng nitric oxide. Now, mga kapatid, kaya kapag sinabi ng doktor, by the way, na hindi ka nagagaling, hindi totoo. Pag sinabi niya wala ka ng pag-asa daw, hindi totoo. Pag sinabi niya walang gamot, dyan sa sakit mo, walang gamot, totoo yun. Kasi ladies and gentlemen, yung nitric oxide na kinukwento ko sa inyo, okay, ay nag-aagawa lang yan sa loob ng katawan mo. At yung nitric oxide na ginawa ng Panginoon na yun, hindi lang may kakayanan magpagaling sa iyo. I-increase mo nitric oxide mo, that's it. Pag mataas ang nitric oxide mo, mabilis kang gumaling. At na-achieve yun through supplementation. Pagkain ng natural, pag-ingat sa pagkain, pag-exercise, pagpapaaraw. Saan natin yung magti-trigger ng nitric oxide mo? Alright. So super Reds, kailangan po natin yan. No? Ako ilang beses po na talaga nakita ko ang lakas ng energy ko rito. At alam niyo ba, binibili ko previously sobrang mahal. Kaya yung mga nagtitipid dyan, hello, ayan ako mahiya naman po kayo sa mga katawan nyo. Kasi kawawa naman sila, mura na po ito. O by the way, tingnan nyo to, tingnan nyo yung content. Eh di ba binibili natin isa-isa yan? Isa-isa mong bibili yan eh. Hindi mo bibili ng ano yan, ito sama-sama na. Tsaka guys, remember, nakikita niyo ba itong mga certifications na? These are very important certifications. Hindi po basta-basta yan. Iniisip nyo kasi, mura, Brother James, baka mura yung quality. I don't think so. Basta meron kang label na ganito. At mamaya po, again, ang company kasi hindi kumikita rin sa products. Doon sa selling, hindi siya kumikita. Tayo ang pwedeng kumita rin. Mamaya, discuss namin yun. Alright, kailangan mo rin ito. Super Greens, yung mga tamad kumain ng gulay. Ako po, eto na, wawarning ako talaga kayo. Pero tingnan mo to, di ba binibili yan? Barley grass, wheat grass, di ba iba pa yan? Spirulina. Samantalang andyan o. Titimplahin mo na lang, inumin mo na lang, nagmamadali ka. Eh, lahat tayo nagmamadali lagi, kaya nga po ginawa ito. So mga kapatid, ito lang yung way para mag-increase ang nitric oxide para mag-start ang healing process mo. Now, eto, ang susunod, ito ang madalas. Mga kapatid, ang wala sa atin, sa kinakain natin, yung hindi po mahilig sa isda. Ayan, delikado po tayo. Kailangan po natin ito. Tignan nyo to Okay. So ano yung mga contents? Fish oil, turmeric, coenzyme Q10 para sa puso ito, garlic. Ang ganda ng blood flow mo dito. Baka hindi mo na kailangan ng blood thinner dito dahil ano na siya. Natural pa ang source. Inom ka ng blood thinner, may side effects. Inom ka ng aspirin para lumab ng may side effects. Okay, now, kaya kailangan nyo po mag-take ng mga ganito kasi tingnan nyo. Yung mga kumakain pala ng isda, 16 years na pinag-aralan, mahaba ang buhay. Malayo sila sa cancer, tsaka sa atake sa puso. Yung number 1 and number 2 ng killer. Tsaka wala silang inflammation. Na kung nagpiprito ka, at wala naman tayong choice dahil lang ang kinakain natin, may mantika. Sino po rito ang hindi na nakakakain ng walang mantika? Ayan, ako. Mga kapatid, tingnan nyo yan. Kapag ikaw, kumakain ka, anything na may mantika, lalo na yung diniscuss last time tungkol sa fast food, alam nyo na may component ng gasolina yung pinapiprito ni Jollibee ni McDonald's, o yung mga hindi naka-attend nun, matin kayo ulit. May component, yung hexane, tsaka mayroong dimethyl polysiloxane, grabe yung mga pronunciation. Guys,
Yung mga component ng gasolina niya, kaya pala hindi nasusunog yung mantika at hindi umuusok. Ang tagal-tagal pa ulit-ulit yung gamit, hindi normal na mantika yun. Ha? Kung nakakain ka nun, you need po yung ano natin, factor 4, no? Yung fish oil natin, because yun lang ang mag-neutralize ng evil or yung masama. Yung masama, talaga use the word evil talaga yan. Marami na pong pinakayan, ano? Yung mantika na yan, yun lang ang mag-neutralize ng fish oil or omega-3. Chia seeds, maglagay ka rin sa tubig mo. Omega-3 yun. Flax seeds, ano? Alright. So, eto na, mga kapatid, yung mga oils. Papakita ko sa inyo yung mga oils na healthy at saka hindi healthy, ha? Ayan. Huwag niyo pong ipamprito yung yung sesame oil. Huwag niyo ipamprito. Healthy yan pagka nilalagay mo lang yung sesame oil. Tsaka yung walnut, huwag niyo pong pamprito yan. Pero healthy yan, yung dalawa na yan. Except yung canola, yung safflower, yung sunflower corn oil. So ito, kaya gusto niyo dumami pera niyo, ayaw mo pa rin yumaman? Gusto mong yumaman kasi ang pinampibrito mo, extra virgin olive oil. Wow! Astig, di ba? So yan mga kapatid, now ito, be aware para po sa mga first timers na nandito, maraming fake. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, importante po yung mga certifications na ito. Huwag niyo pong ini-ignore yan. Bili ka lang ng bili sa Lazada, sa Shopee, wala namang mga labels sa ganito. Wala kayong protection dyan, napakarami pong fake. Alright. Now, para po sa mga may bukol, may tumor, huwag po kayo magpa-opera muna, ha? Dinidiscourage po kayo. Ito muna, natural muna tayo. Lumulusaw ng styrofoam yan. Salamat po sa nag-share ng video nito. I forgot kung sino po yung share nito. Alright. Now, yung coffee, ha? Yung 3-in-1. Minention ko na yung last time. 3-in-1, 100-in-1, diba? 6-in-1, 7-in-1, naiwan. Ano ba? Yung may mga 1. Mga kapatid, ay karamihan po dyan, meron tinatawag na yun na nga, yung hexane na yun na sinasabi ko, yung hydrogenated oils, yung po ang delikado doon. Ito, all natural to. At para sa tamad kumain ng gulay, nangangarap ka humaba ang buhay, may kailangan mo pong siyam na serving sauce. Ibig sabihin, siyam na mangkok ng gulay, ng prutas, ng berries, herbs. Sino makakakain niyan? Sige nga. At saka may pambili ka ba niyan? Wala. Kaya nga po ginawa yung products. Na may edad po ako sa isa sa pinaka-importanting supplement na kailangan yung i-take, magnesium. Malapit na po tayo matapos, mga kapatid, ready niyo po yung mga questions niyo dyan. Babasahin ko po yan maya-maya. Diba sasagutin ko na lang later. Alright, kailangan mo na magnesium. Hindi po pwede. Eto na ha. Dami ko sinabi, no? I hope natandaan niyo karamihan. Pero ito yung isang huwag niyong kalimutan. Hindi na po pwede na wala kang magnesium. Hindi po pwede na nasa multivitamins lang yan. Hindi na po pwede yan, ha? Kailangan solo yan, iniinom mo. Pwedeng umaga, pwedeng gabi, pero gabi is more than sufficient. Pero huwag ka mag-drive. Pagka ikaw uminom ng magnesium at aantukin ka talaga, grabe po yung impact niyan sa nerves. Number 1, lahat po pala ng nutrients. Ininom natin, vitamin C, minerals, A, B, C, D, lahat na, alphabet, lahat na yan. Lahat yan mga kapatid, nagre-rely pala sa power ng magnesium. May kinalaman pala yung magnesium para ma-utilize mo. For example, yung magnesium in combination with vitamin D3 and K2, discuss natin later, tsaka fish oil, at tsaka omega-3, Pag kinumbine pala yung magnesium, mas matibay yung buto mo. Kaya kailangan in combination, guys, ha? In combination. Magkano po tayo ng may migraine, please, guys? Yung may mga testimony, makipag-communicate naman po kayo sa atin. I-feature natin yung testimony niyo, para makita ng mga first-timer dito na itong pinag-uusapan natin, ito totoong nangyayari. Okay. So, tandaan nyo ha, ang magnesium, to put it very simply, ang magnesium po ay, baterya ng puso. May kuryente pala mga puso natin, Baterya siya ng puso. Mga kapatid, hindi naman huminto yung puso natin Pagod na po yan, pagpalo nyo ng 30. Pagod na siya, tulungan naman natin. At saka ito pala magnesium. Alam niyo ba, habang nagkakaedad tayo, yung mga arteries natin, yung malalaking ugat na yun sa puso, yung pala ay tumitigas, nagkakalsify. Ang nangyayari because of the lack of magnesium. Nagkakalsify siya. So, ibig sabihin, para manatiling maganda, yung, maganda yung bukas at sara niya, yung flexible siya, mga kapatid, magnesium. Kaya hindi talaga po pwede. Pagka nailagan mo pala yung heart disease, yung cardiovascular disease, puso, ugat, nailagan mo yan, malaking chance sumabot ka na ng at least 85, pwede na.
Kwento ako sa inyo, ito yung pinakabago tungkol dyan. Ito na po, butos po para sa may mga suspicion of kidney stones na pwedeng pagsimulan po ng kidney failure at saka gallstones at saka yung meron na kayong kidney failure ha, maganda pala mga kapatid ang magnesium dyan. So ibig sabihin na neutralize niya na yung mga stones bago pa mabuo ito at saka eto no, yung may low concentration, malaki talagang benefit para sa kidney health. So, consider natin to dahil alam nyo ito, papiliin ka between cancer at kidney failure. Papiliin ka. Pag-asa ha. Alright. Tayo rito sa vitamin D3 ha. By the way, kulang ng tulog. Hindi ko nakatulog na maayos. The only way that your body can repair yung damage sa brain, yung mga brain cells natin na namatay along the way because of stress, yung mga damage sa katawan natin, sa mga cells natin, sa mga ugat natin, mga kapatid, nagre-repair lang ang katawan mo pagka tulog ka ng maayos. Eto ha, I'll have to warn yung mga natutulog ng yung tutulog ka sa gigising ka ng madaling araw, magkakasakit po kayo. Kailangan yung tulog nyo kahit 6 hours yan dapat diretsyo. Kasi yun lang yung way na nagre-repair siya. Ngayon, ito i-advise ko ito, pakinggan niyo po ito. Kumain na lang po kayo twice a day. Western po yung yung influence natin na kumakain tayo ng umaga, tanghali, gabi. Pagkatapos may merienda pa, lagi pong nakataas yung insulin niyo. At doon po kayo nagkakaroon ng diabetes. Ang gawin nyo, kumain ka lang, heavy na, gawin mo, yung brunch na sinasabi natin, alas G's, that's it. Huwag kang kakain in between. Kakain ka na, alas 6 ng gabi, that's the last meal. At alam nyo, bukas, kinabukasan, alam nyo, linaw ng isip nyo. Kasi nag-repair yung katawan nyo. Eh, ginawa mo, alas 8 na, kumain ka pa. Sabay natulog ka pa ng maaga, tulog ka agad. Ano nangyari? Nagtatrabaho yung katawan mo habang tulog ka. Walang time para mag-repair. Vitamin D3 and K2, no? So, segue lang ako because this is very important at marami na naman pong sinasampal na kung ano-anong pandemic na naman ay kinakasan ng mga yung mga globalista na to. By the way, ito po yung summary sa vitamin D3 and K2, bakit importante ito na meron kayo. Di ba ito, nag-announce sa Marburg, meron akong kakilala, ginalis tumawag sa amin Brother James, Sister Sheila, di ba Marburg virus ba ito kung gusto kong batukan? Hindi, alala kasi rito. Mga kapatid, tama na po, huwag na tayo nagpapaniwala sa mga ganito. Tinakot nila tayo rito As it turns out, itong Marburg virus pala is a sexually transmitted disease sa mga homosexual. Okay? Ano sumunod? Gaya ng sinabi ko mga kapatid, ang susunod na pandemic ay ito. Yan, ang susunod na yan sa World Health Organization. Kapag hindi natin sila pinansin, yan ang susunod, tanggapin nyo na. Okay, tingnan nyo effective ba yung bakuna? Tingnan nyo sinabi ng World Health Organization noong kasalukuyang pandemic, 95% ng protection. Binawi po nila yan. June pa lang, 70% ng protection. Pagdating ng July, 50% ng protection ng bakuna. Tapos ang dami pong side effects. August, no protection. Inamin na nila, August pa lang. Walang protection pero daw nababawasan daw yung pagkalat. Ay recorded po yan mga kapatid. Pagdating ng September, doesn't reduce the spread. Hindi naman daw kumakalat pero hindi ka raw magiging severe. Diyos ko, pagdating ng October mga kapatid, itong pinagloloko tayo ng mga tao na to, doesn't reduce severity but reduces hospitalization. Konti lang na hospital. Pagdating ng November, doesn't reduce hospitalization but you're not going to die. Wow! Congratulations, World Health Organization, for having the world record for the many lies that you have just told the people at ang daming namatay dahil sa mga kasinungalingan nyo. So sorry. Ang Lord may paraan dyan. Now going back, bakit importante guys ang vitamin D3? Bakit? Ito ko sa inyo Bakit siya importante? Ito po pinakita ko yung data to. I think sa McDonald's ko pinakita yung data na I hope mapakita ko ito kasi guys, kukunti lang yung oras ko. Yung, I think Nebraska, Idaho, yung mga bansa or yung mga states sa US na hindi nag-implement ng vaccination, bahala ka, pa-vaccine ka, hindi mandatory. Hindi sila nag-mask, hindi sila sumunod sa mga lockdowns. Mga kapatid, bakit po konti ang namatay sa COVID? In fact, yung naapektuhan lang, matatanda, may sakit na. Yun ang naapektuhan ng COVID naman talaga Pero bakit sa kanila napakakonti? Alam nyo?
Compared sa New York City, ang New York City nag-implement na matitinding lockdown, doble-doble ang mask, nakakapote bago mo akapin yung mahal mo sa buhay at sarado lahat ng establishments. Tama? 3 years. Bakit sila ang pinakamaraming nahawahan ng COVID at namatay sa COVID? Ang reason, hindi sila naaarawan. Ang kinamatay nila is vitamin D3 deficiency. Oh, that's already established fact, mga kapatid. Sabi nga sa inyo, if I have to show you all the slides or yung information dito, hindi tayo matatapos. Maubos ang oras natin. So, pakinggan nyo lang yan dahil binabalikan ko naman yan from time to time. So, importante ba mga kapatid ang supplementations? The answer is yes. So, by the way, din-mention ko, kailangan guys in combination. Kung nyo pong pinag-ihiwa-hiwalay, ano lang, bibilin ko lang dyan, yung factor 4, ganyan na, vitamin D3, no. Bilhin nyo po at napakamura na po ng ating mga products. At i-discuss po sa inyo, no, before I go ahead and ask and answer a few questions here, wala talagang gamot ang nagpapagaling sa tao. Itinatawid ka lang. Chemotherapy, papatayin yung good and bad cells. That's it. Good luck kung malakas ang immune system. Pag hindi, patay ka sa chemotherapy. Kayo, Aida, para po sa mga nagpapakuna, please, lalo po kayo mag-take ng product. Dahil diniscuss ko last time yung sudden adult death syndrome or SADS na nangyayari po ngayon between 2020 and 2024. Alam niyo ba namamatay ngayon? 18 years old, 45 years old na namamatay po. Sa isang mysterious na kamatayan. Hindi sa COVID, ha? Meron silang tinatawag na white clot na hindi nakikita ng mga, ang nakakita nito yung mga embalsamador. According to one research. Susunod po, itatakal natin yun. Nakikita nila, ang daming may white clot, hindi yung basta blood clot, na hindi daw nangyayari. Nangyari lang nag-start simula 2020-2024. Kaya you need the products guys para ma-flush out yung toxin. Pag-increase ang nitric oxide kasi ang nitric oxide is commander molecule. Yan ang nagsasabi sa katawan, hoy, mali yung ginagawa mo. May nangyayari dyan, baguhin mo yan. Nitric oxide lang nakakagawa nun. So, paano dataas ang nitric oxide mo? Again, mga kapatid, supplementation yung pinakita ko sa inyo. Okay, bukol, please huwag mo na kayo magpa-biopsy. Huwag kayo magpa-opera. Kaya benign kayo malignant dyan, it has to go. So, kailangan natin dyan factor 4, magdadagdag tayo. Okay, tapos nasa ulo. Kung di naman nasa loob ito, brain tumor is very tricky. Ang good news, kung may brain tumor ka, yung tumor na yun, nandun lang sa loob ng brain mo. Kaya lang, may time, pagka pinabayaan mo yan, kakalat din. Okay, so again, guys, ang gusto kong matutunan nyo na, paano makakabili, dahil mura lang naman eh. Yun ang pinaka-priority mo rin.